Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. There is a saying, the executive proposes, the Congress disposes of the budget, and the executive implements the budget. Having said that, the President, in his wisdom, his first pass was to veto a few portions in the budget. Now, during the time of implementation of the budget, the President has decided not to release the entire appropriations today. And why is that? Because it may not be consistent with the Philippine Development Plan of his administration. And as of today, my understanding is that roughly 60 to 80 billion has still been withheld. Oh, ito, mga kabunyog, si Amy, si Bongo at ang iba pang mga pro-Duterte sa Senado umalma sa di daw pag-release ng budget nila. Ang budget na ito, hindi ito yung budget sa opisina. Ito yung mga budget nila ng mga proyekto nila. At hindi yan 2026, 2025. Sa 2025 budget. Inamin naman ito ni Finance Secretary Recto at ng DBM na mayroon silang hindi nire-release na 50 or 60 billion pesos. Pero ang paliwanag doon ng Malacanang, hindi kasi yung naka-align sa mga priorities o direksyon ng gobyerno. Kaya hinuhold ang release. Ang sabi naman ni Amy, nag-release siya ng official na pahayag niya, hindi dapat na i-hold yan dahil lang hindi nakalinya sa programa daw ng gobyerno. Dapat binito na daw yan sa budget noon. Kaya sabi ni Amy sa pahayag niya, hindi dapat gamitin yung yung kalaban ka, hindi dapat maging issue yan para hindi i-release ang budget. Anyway, ganyan talaga ang buhay, Amy. Ang buhay ay weather lang. Panahon ninyo noon ni Duterte, iba na ang panahon ngayon. Okay? Mga kabunyog, puntuhan nga natin ito. Naglabas ng statement si Amy Marcos. Ito yung kanyang sinabi. Official na pahayag. August 19 ito August 19. Sabi ni Amy sa kanyang official na pahayag. Official na pahayag, Office of Senator Amy R. Marcos, ukol sa ayaw ilabas na bilyong pondo mula sa 2025 GAA. Pinapaalahanan ko ang ehekutibo na huwag lumampas sa mga hangganan ng konstitusyon at huwag gamitin ang kapangyarihan para lang suklian ang mga kakampi, gantihan naman ang mga kritiko. Ang pagpapatupad ng batas, kabilang ang General Appropriations Act, ay hindi optional o nakabase lamang sa mood o timpla ng ehekutibo. Kung talaga namang hindi kasama sa prioridad ng administrasyon ang 60 hanggang 80 billion pesos, dapat sana ay nagveto na noon pa man. Kaya pinaninindigan ko na ang tanging pagkakataon na pwedeng hindi ilabas ng ehekutibo ang pundong inilaan ng Kongreso ay kung talagang may kakulangan sa pundo ng gobyerno na hindi mapamahalaan. Dapat mismong ideklara yan ng Development Budget Coordination Committee. Yan yung pahayag ni Amy. Hindi niya sinabi kung sino ang pinapatungkulan niya at kaninong pundo yan. Pero may narinig tayong mga interview niyan, sila Bongo nagrereklamo. Yung kanila ng mga proyekto na naaprubahan na sa General Appropriations Act, hinuhold daw yung pag-release. Hindi daw nire-release ng DBM. Hindi daw nire-release ng executive. Ay pag i-connect mo yan doon sa sinasabi ni Recto na mayroon silang mga ni DBM Secretary Pangandaman, mayroon silang mga hindi nire-release na 50 or 60 billion. So malinaw, bahagi pala ng 50 or 60 billion na yan ay yung mga proyekto na para kila Bongo. At sa mga malamang, yung iba pang mga senador ng pro-Duterte. Siguro, mga kabunyog, mga kababayan, naalala nyo yung insertions ni Chis Escudero, 142.7 billion. Ay, di ba may insertions siyang ganun? 142.7 billion. At may nakalagay doon, nakanote, 3 billion for Senator Bongo. Di ba? May nakalagay doon for Senator Bongo. Ibig sabihin, kahit na kasi nasa administrasyon sila Bongo, nagawa pa rin nila ng paraan na maka-insert sila sa pamamagitan nila Chis Escudero. Siyempre, may mga connections pa rin sila dyan
Itong si Chis Escudero naman, kapalit ng suporta ng grupo nila Bongo, binigyan niya pa rin ng mga proyekto. Ay nung nalaman siguro ng Malacanang, kila Bongo pala to, ito kila Bato to, ito kila Padilla. O yun, hinuhold ngayon, pinapahirapan. O syempre, ang sinasabi ng Malacanang, hindi kasi yan naka-align sa mga prioridad ng gobyerno, kaya i-hold muna yan. Nagre-reklamo ngayon si Aimee, pinagtatanggol niya ngayon sila Bato, sila Bongo. Huwag daw i-hold yan ng Malacanang dahil approved na yan. Wala Kahit naman nung panahon ni Duterte, ginawa niya rin yan. Kaya lang, ang buhay ay weather lang. Panahon na ngayon ni PBB. Ito kasing sila Chis, nalusutan nila Chis. Linagay niya doon, kila Bongo yan, kila Bato. Hindi siguro alam niya ng Malacanang. Ay nalaman nung bandang huli. O mayroon pa naman hold ang Malacanang kasi sila rin naman magre-release ng budget na yan. Kaya hindi ngayon nire-release. Anyway, bahala sila dyan. Ganyan talaga ang labanan sa politika Weather lang. Itong si Aimee, syempre nagsisimpatya siya kila Bongo. Nagsisimpatya siya. Sabi ni Aimee sa statement niya, pinapaalalahanan niya daw ang executive, wag abusuhin ang kapangyarihan nito. Dahil na-approve na daw yan sa GAA, dapat i-release yan. Ang hindi niya naman dinidetalye, pero pag kinunik mo yan dun sa mga balita nung isang araw na nagrereklamo nga sila Bongo, yan na siguro. Anong nakikita natin dito? Ito na yung patunay, yung pinag-uusapan natin ngayon, na itong mga politiko ay may mga insertions, may mga siningit sila sa budget. Ang hinahabol ngayon nila Aimee, nila Bongo, nila Bato, nila Padilla, ay insertions nila yan. Yan yung kanilang mga siningit. Hindi yan alam ng Malacanang kasi sa Malacanang hindi sila makakaporma doon. Pero nung nandun na sa Senado, sa BICAM, sa Kamara, nag-usap-usap na, lalo na siguro doon sa small committee ni Chis Escudero, siningit yung mga request nila Bongo, nila Bato. Ngayon, hinahanap na ngayon nila Bongo, ba't hindi pa nare-release yung project namin? Kaya ang malinaw dyan, totoo talaga yung natin, na ang mga projects na yan, flood control or infra or anuman, mga linabi yan ng mga senador, linakad yan ng mga senador, mga kongresista. Dapat hindi naman trabaho yan ng senador. Bakit projects ang pinagkakaabalahan ng Senado? Dapat pinagkakaabalahan nila paggawa ng batas. Yan ang isang mali sa sistema natin. Anyway, sabi nga natin, ang buhay ay weather lang. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.